Walang katulad sa gandahan ng Laguna, kung saan makikita nagagandahang tanawin na nagkakamangha. Itong lawang tugsong-tugsong, malilinis na tubig, tanong isang lawang walang katulad sa Pilipinas. Malinis ka mundukan sa ribong hangin, tulog ang kahubatan. Tulog pa ng kalikasan, dito matatagpuan Laguna. Wala kang katulad. Halika na, sumama, libutin kagandahan ng Laguna. Halika na sa lalawigan masaya, tara na, oh love Laguna. Love Laguna. Love Laguna. Love Laguna. Love Laguna. Tara na, subukan na, tikman at makita ang bawat produkto ng bayan ng Laguna. Dito lang malalasap, kakaibang sarap ang iyahain at walang katulad. Mayaman sa kasaysayan, kulturang iniingatan, pangmanang hindi yung makikita. Bayani ng Pilipinas, dito isinilang sa timog silangan. Ano pang hinihintay, ang sayang kumakaway, tayo na, mahalin ng Laguna. Halika na, sumama, libutin kagandahan ng Laguna. Halika na sa lalawigan masaya, tara na, oh love Laguna.
Start na po ba tayo? Okay, magandang umaga po sa inyo. Sige pa. Sige. Anyone, two, three. Okay po, magandang umaga po sa inyo lahat. Narito po tayo sa ating CSS training and live. Bago po tayo magsimula, mag-opening prayer po muna tayo. Let us bow our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering all of us today.
May you bestow your guidance and blessings so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. Bless everyone who are present here today, that each one of us may be able to share our knowledge, understanding, and wisdom for your glory and honor. May the various activities related to this event be a success through your intervention. We all ask of this in the mighty name of Jesus. Amen. Lord God, we welcome you into our meeting today. Thank you for protecting us and keeping us safe. Okay. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Ngayon po, ang unang araw po natin para po sa ating training. Ano po? So, ang title po natin ay Computer System Servicing and Compatibility. Kasi kailangan po, kapag tayo po ay gagawa ng computer, tayo po ay mag-assemble, mag-disassemble, kailangan po natin ay alam natin ang compatibility ng mga hardware, software, particular na din po din yung OS. Ano po? So, ito po yung ating mga proseso. Kung familiar po kayo doon sa mga unang computer, hindi ko na po sisimulan doon sa pinakaunang-una ano po, kasi mayroon pa po tayong tinatawag na mga tinatawag ng Lotus. Hindi na po magsisimula sa Lotus 1, 2, 3. Start na po tayo sa Windows. Pero hindi ko po babanggitin dito yung kung kailan siya nagsimula, kung anong date, kasi yun po ay pina-assignment ko po lang sa participants. Ano po, babanggitin ko lang po dito yung year. Pero kung kailan po siya nag-start, kung kailan po linabas yung Windows, yung model ng computer, kayo na po yung mag-research nun. Ano po? So, unang-una po nating unit na lumabas, na gamit po ang Windows, nag-start po tayo ay 1995. Ano po? Year 1995, ang Office po na ginagamit natin noon ay Office 95. Ang OS po ay Windows 95. Ano po? Yun pong pinakaunang unit na ginagamit natin, yun po ay PC 100 o Pentium 100. Ano po? Tapos, yun pong kanyang yun pong katapat naman niya sa AMD ay A4. Ano po?
Ayan, nandito po sa presentation natin kung ano-ano po yung mga compatible na OS, ano po yung compatible na memory, compatible na processor, dun sa bawat unit. Ano po? So, sa PC100 and A4, AMD A4, ang pwede po nating ma-install dyan ay Windows 95, tapos Red Hat 1, Ubuntu 1, Fedora, Mandriva, nandiyan din po yung Kali Linux. Tapos, ang processor po natin ng mga panahon yun sa PC100 at E4, sa E4 po ay 1.1 sa AMD. Tapos sa Intel po ay 2.1. Ano po? Ang kanyang processor. Ang memory po niya 128 DDR1. Sa AMD ganun din po. 128 DDR1. Video card po 128 MB. Ang kanya pong video card ay 3GB. Ano po? 3GB po yung kanyang video card. Yun pong kanyang hard drive ay Maxtor. At tandaan po natin, sa mga panahon to, hindi pa po uso yung SATA. Ano po, ang uso po nito ay IDE. Kung pamilyar po kayo sa IDE, mamaya po ipapakita natin ano po ba yung IDE, ano po ba yung SATA, ano po ba yung tinatawag nating Flex. Ano po ba yung file extension name ng Maxtor? Noon po ay tinatawag po ngayon po, kasi ngayon ang mga file extension na ginagamit po sa ano natin sa hard drive natin ay 64-bit. Doon dati po ay yun po dati FAT32, ngayon po ay NTFS. So sa PC 200 naman and AMD 64, ang compatible po na OS sa kanya ay Windows 98. Kailan nga ba lumabas ang PC 200? Ang PC 200 po, yan, kung ano po yung OS niya, ano po, nakalagay po kasi dito ay Windows 98. So, ibig sabihin, 98 din po inilabas yung unit. Ano po, hindi ko po babanggitin yung date kung kailan siya ginawa. Katulad nga po nung sinabi ko po sa una, yun po ay assignment nyo. Ang compatible po na OS, sorry po. Ang compatible po na OS dito ay Windows 98, Office 98 po. Tapos, pwede na rin po sa kanya ang Windows XP Home Edition at sa Office XP 32-bit po yung lahat yan. Red Hat 2, Ubuntu yan. Tapos, ang processor po niya 2.2 na po sa Intel. Tapos sa AMD po 1.2. Memory po niya 256. Ano po? Malaki pa po yung memory ng cellphone nyo ngayon. Kasi nung una po ay 256 lang, 128, 256. Tapos yun po kanyang video card, 256 din, 3GB pa rin. Tapos yun pong kanyang hard drive, Maxtor, IDE, ano po siya, 40 gig. Yung una po 20 gig lang. Yun doon po sa sa PC100. But 32 pa rin po yung kanyang file extension. IDE socket pa rin po siya.
bakit po kailangan natin ng compatibility, mga ma'am sir? Ano po? Tanungin nga po natin si ma'am, bakit po natin kailangan ng compatibility? Ano ang pangalan niyo po, ma'am? So, si Ma'am Aileen. Bakit po kailangan, Ma'am Aileen, ng compatibility? Kasi pag hindi siya gagana, hindi siya kumakaboy. O, kunyari si Ma'am Princess naman. Bakit po kailangan ng compatibility? Okay. So, kaya kailangan po natin ng compatibility. Ano po? Kaya kailangan po natin ng compatibility. Halimbawa po, yung hardware, tapos yung OS, halimbawa, Windows 98, in-install natin sa PC 100. Gagana po kaya yung, yung Windows 98 sa PC 100. Yung Windows 95, gagana po ba sa PC 200? Ano po? Kasi mayroon po siyang compatibility. Ano po? Kung dun siya sa model na yon i-install, doon lang po dapat. Kaya lang tayo po mga Pilipino, mahilig tayo mag-experiment. Ano po? Sabi nga ay yung hindi pwede ang pwede na. Ano po? Kailangan gawin pwede. Kahit hindi pwede, nakita ni ma'am yung isang teacher na naka Windows 98 nung panahon na yon. Ay ang unit niya ay PC 100 lang. Ang ginawa, in-install ng Windows 98 si PC 100. Ang nangyari, bumagal. Hindi halos magamit kasi masyado nang mabigat yung GUI at saka mga file ng OS na yun. Ano to? Kaya hindi na po siya compatible. Hanggang memory po ang pwedeng i-upgrade ng isang unit. Ano po? Hanggang anong memory? Ano ba? DDR1. Kapag mag-upgrade po tayo ng computer, DDR1, ayan, mamaya po natin sasagutin. Tuloy po muna tayo. Ayan. Ito po yung ating mga motherboard, Intel at saka AMD. Ayan, yan po yung mga processor na pwede sa kanya. Para po yan sa PC200. Ano po? PC 100 at sa PC 100 sa laptop. Windows 95 po yung mga OS na pwedeng ma-install. Office 95. Processor po ay 2.1, 1.1 po sa AMD. RAM, DDR1. Tapos sa video card po, 128. IDE socket. Hard drive niya ay Mac Store, 20 gig. Noong pong panahon na yun, mayroon pang 20 gig. Ano po? At natatandaan ko pa po nung kami nagtuturo sa DepEd dati ng Computer System Servicing. Mayroong isang participants na pinagdala namin ng unit. Pero yung nagtaka po kami kasi yung kanyang laptop, ang hard drive lang ay 6 gig. Hindi na po namin inabot yun. Sabi ko, meron palang ganito na unit na 6 gig lang yung hard drive. Ngayon, yung OS na i-install sa kanya, kaya hindi pumapasok kasi Windows XP masyadong malaki. Puno kaagad yung hard drive niya pagka yung Windows XP yung in-install kasi 6 gig lang yung hard drive. Kaya ang alam ko na talagang meron ay yung 20 gig kasi yun na po yung inabot ko. Ano po? Pero nung mga unang-una pa, malaki pa po yung
hard drive ng cellphone natin ngayon. Next po. Ayan po, yung PC200 po, yung AMD A6, Windows 98, sa PC200, Windows 98, Office 98, Office 98. Ito po, hindi ko na bago. 95 pa rin, pero 98 ko dapat yun. Ang processor po, AMD 1.2. Processor po ng Intel 2.2. DDR1 pa rin po siya, 256 MB. Ang RAM at saka video card po niya, 3GB, EGB 256, Max Store hard drive, 40GB. 40GB na po dito. Tapos, IDE socket po siya. Ano po? Ayan. Ito po yung mga processor ng una, ano po? PC400 naman po ito at saka AMD 10. Yung PC300 po, AMD 8 at saka Intel Pentium 4. Pentium 3. Sa Pentium 3 po, ang pwede po natin ma-install yan, pwede pa rin po dyan ang Windows 98, Windows NT, Windows XP, Professional Service Pack 1. Ano po yan? AMD E8, Red Hat 4 hanggang 5 po yan. At saka Linux 4 and 5 na OS. Ano po? Sa processor po ng PC300, sorry po, PC300, 2.3 GHz po, Intel processor. Memory po niya 512 MB na, ano po, DDR1. Kung mapapansin po natin, pataas ng pataas po yung kanyang memory, kaya lang, DDR1 pa rin siya. Tapos, Max Store po, 80 GB na po dito, IDE, Pat 32 pa rin po siya, ano po. Pagdating po dun sa PC400 at saka AMD 10, ang OS na po na pwede po natin pa rin ma-install dito, Windows 98 pa rin. Kung mapapansin po natin, masyadong umaba yung ano ng Windows 98, ano po. Kaya lang, medyo mabagal na siya pagdating sa PC400. Kaya sa PC400 po, ang ini-install na po natin dyan, Windows XP Service Pack 2, Professional or Ultimate. Tapos, Office 98 to 2000, Windows Vista, 32-bit, or Windows 7 na 32-bit, pwede pa rin po sa kanya. Windows XP Office, Red Hat 6, 7, and 8, 9, o yung mga Linux OS, ano po, 6, 7, 8, 9 po. Pwede pong ma-install sa kanya. Processor po, 2.4 sa ano po, sa Intel, AMD 1.4. Ang memory po niya 1 gig po yung pinakamataas. Tandaan po natin, 1 gig po yung pinakamataas lang po sa DDR1. Video card po, 1 gig, EGB, Max Store, 120 GB. Pat 32 pa rin po, ID socket. Yun po yung doon sa mga unit ng AMD at saka PC 400. Ngayon, kung mapapansin po natin, dito po sa panahon po ng PC 100 to 400, nagpapaligsahan po yung yung AMD, po, paligsahan po sila. Bawat labas po ng Intel, naglalabas din po ng hardware si AMD, tinatapatan siya, po. Noong panahon po na ito, ang AMD po ay
maganda sa gaming. Ano po, pinaka mahusay sa games. Mabilis po siya pagdating sa gaming kasi yun pong kanyang processor ay nai-extend. Ang Intel po ay kumbaga fix siya, hindi siya pwedeng i-overclock. Ang AMD po, na-overclock siya, kaya po kahit po yung number ng speed niya ay mababa, pero nabibilisan siya. Pagka sinabi po natin na overclocking, Kasi baka mag-breakdown na lang. ano po yun? Sa processor po yun. Halimbawa po, example, kunyari si Juan de la Cruz ay siya isa sa pinakamahina dun sa member of the family. Tapos si Pedro, siya ay stable, pinakamalakas. Ngayon, si Juan, gusto nating mapabilis. Mapabilis siya para po, halimbawa, ilalaban natin siya ng wrestling or boxing. Gusto natin maigitan yung kalaban. So, ang ginawa ng nagmamalig siya kanya, tinurukan siya ng asteroid. Kaya lang, pagka ginawa po natin yon, instead na nakuha nga natin yung kanyang maximum strong, maximum sa sa computer natin, nakuha natin yung maximum speed. Pero, bumilis naman yung buhay niya. Instead na tatagal siya ng 5 years o tatagal siya ng 10 years, magiging 5 years na lang. Instead na tatagal siya ng 5 years, magiging 3 years na lang yung itatagal ng unit niya. Kasi kapag in-overclock po natin, Ano sabi ko? parang tawag po doon, in-abuse natin yung kakayanan niya. Kinuha natin yung maximum speed na kinakailangan ng isang unit, nilampasan pa natin. Kaya instead na tumagal, bumilis. Bumilis yung life niya kasi may mga inabuso tayo sa kanyang kakayanan. Next po. Ayan, ito po yung processor po ng Intel PC300 at saka AMD 8. Ayan. Processor po niya, yun pong pwede ma-install sa kanya po, Windows 2000, Office 2000, (1.3, 2.3) processor, DDR1 512, video card po, EGP pa rin, 512, Maxtor, ETG, ID socket, PC400, ELD 10, Windows XP 1 to 2 professional, Windows Office XP, tapos Intel processor po, tapos AMD processor. Ang Intel processor po ay 2.4, ang AMD processor po 1.4, DDR1 1GB, BGP pa rin po 1GB, Maxtor 120 ID socket. So, pagdating po ng yun pong ating PC 100 to 400, 95 up to 2010 nag-exist po yan. Pagdating po ng 2007,
2007 hanggang 2010, naglabas po si Intel ng Pentium D. Tapos si ano naman po, si AMD, naglabas siya ng E-Series. Ano po, E-Series. Yung processor po niya, E7400 sa Intel. Sa AMD po ay 2.3 2.5 GHz. Ano po? Yun po processor. Ito mga pwedeng ma-install sa kanya, Windows XP Service Pack 2 Professional, Office 98, Office 2000, 32-bit pa po pala to. 32-bit and tapos yun pong kanyang Office po, Office 60, Office 98, at saka Office 2003. Ang OS ko na pwedeng ma-install sa kanya sa mga Linux ay 7 po, doon po sa number 1 po, Linux Red Hat 6389. Memory po niya 1 GB to 2 GB po. Ano po? DDR1. Video card po 1 GB 3 GB. Max Store po ang kanyang processor. Dito po 120 lang po yung nakalagay, pero ito po ay meron na po siyang 300 GB o 220. Parehas po yan, naglalabanan po kasi yung Intel at saka AMD noon. Kaya nung inilabas po ang Pentium D, naglabas din po ang AMD ng E-Series. Ano po? Yung AMD po at saka Intel, kumbaga nung naglabas si Intel po ng unit na dual processor, dito po sa Pentium D naglabas sila ng dual processor. Yung dual processor po, yun pong internal processor, ano po, hindi po siya yung external. Kaya naglabas din po si AMD ng dual processor. Ayan po yung kanyang motherboard. Nung panahon po na yun, dual processor po yung yung unit, ano po. At pre-processor pa nga pala to. Ayan. Pentium D E-Series. Pagdating po ng 2010, 2011, ayan, naiwan na po siya dito. Ano po? Naiwan po ang AMD. Nag-ari po ang Intel. Kasi dito po ay lumabas na po yung dual core, quad core, core to duo. Ano po? Dito po, kaya hindi siya nakahabol kasi ang ginawa ni Intel, naglagay siya ng virtual processor. So yung PC400 at saka Pentium D, physical processor ang ginagamit. Dito po sa dual core, core to duo, quad core, virtual processor. Siguro nung mga time na yun, hindi inaasahan ni AMD na ganun yung gagawin ni Intel.
So dito po, medyo nawala po si AMD. Kasi biglang naging virtual processor. Kaya kung makakarinig po kayo ng mga noon po kasing panahon na yon, noong panahon ng 100 hanggang Fiction D, wala pong tinatawag na hyper-threading. Ano po? Pag sinabing hyper-threading, yun po yung virtual processor ng ating mga unit. Ano po? Mapapansin nyo, sasabihin nyo, bakit ito ay dual core? Bakit ito ay quad core? Bakit ito ay core to duo? Ay isa lang naman yung processor. Kasi ginawa na nga po nila ang virtual processor. Ano po? Pag sinabi pong dual core, bukod po doon sa kanyang physical processor, mayroon pa siyang isa pang virtual processor. Ano po? Pag sinabi pong core to duo, mayroon siyang dalawang virtual processor. Pag sinabi po naman na quad core, ibig sabihin, mayroon pa siyang apat na virtual processor. So, mabilis, ano po, compare dun sa mga naunang processor. At ang maganda po dito sa mga bagong unit na inilabas ni Intel, mayroon na po siyang cache memory. Pag sinabi kong cache memory, ano po yung cache memory na tinatawag? Siya po yung tinatawag nating virtual, ano po? Siya po yung tinatawag nating virtual storage. Kaya po pagka tayo po ay halimbawa po naggagawa sa ating computer, pagka tayo po yung nagdi-design, halimbawa gumagamit tayo ng Adobe Photoshop, nag-video editing, nagagawa tayo ng document, PowerPoint, Excel, Word, pwede na po natin sabay-sabay na naka-open dun sa tab, ano po, sa ibaba. Kasi meron na po siyang cache memory. Kahit hindi po siya nakasave dun sa ating physical drive, naka-save naman siya dun sa virtual drive. Ano po? Kaya ngayon po mabilis na yung pagpo-process ng ating mga document. Halimbawa, ano po ba yung tungkulin ni processor? Oh, ma'am, ano po ba yung tungkulin ni processor? Ayan. Ang tungkulin po ni processor, kung yun pong ating external, yun pong ating hard drive, siya po yung pinaka-bituka. Ano po? Siya yung bituka. Kumbaga, siya yung pinaglalagyan ng mga, kumbaga sa tao, siya yung pinaglalagyan ng kinain. Ano po? Yung memory, siya yung nag-iisip. Di ba? Tapos yung processor, siya yung pinaka-hard. Ano po? Siya yung nag-process. Halimbawa, siya yung nagsasala. Dito ba? Sa ano po kasi, sa kino-convert niya yung halimbawa to binary, to computer lang, to personal, diba, to human, computer, human machine, computer, magkakaintindihan. Ano po? Kumbaga siya po yung nagpa-process. From binary, anong tawag doon? Nasa dulo na nila kung nawala. Hindi ko mabigkas. Ano ang tawag doon? Yung from, i-convert niya sa binary. Miss Rika, ano nga yun? Yung from language ng human to
binary. Okay. Parang nawala sa utak. Basta yun na yun. Hindi ko nasa isip ko pero hindi ko siya hindi, di ba itong ginagamit natin? Ikinapag... yun, words to binary para maintindihan ng computer. Ayun. From human machine to from human word to machine language. Yun. Yun po yung tungkulin ni processor. I-process yung mga ginagawa natin. Kaya dati po, pagka nag-open tayo ng sabay-sabay, nag-ahang na si computer natin. Kasi, yung processor niya, isa lang. Tapos wala pa siyang virtual memory, wala pa siyang hyper-threading. Isa lang siya. So, kapag nag-open ka ng sabay-sabay ng mabibigat na software, hindi niya kinakaya, kaya ang nangyayari is sina-shutdown ka. Pero ngayon, kahit sabay-sabay na i-open mo yung Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Corel, hindi ka niya sina-shutdown, pwede ka standby lang doon. Hanggang hindi mo pa naiisip yung mga i-input mo sa kanya. So, ano naman po ang ating mouse? Ano po yung keyboard natin? So, yung mouse po natin at keyboard, siya po yung output, siya po yung input device. Ano po? Yun pong video card, siya na po yung siya po yung pinakabata. Ano po, na nakakakita doon sa mga ginagawa natin. Tapos, yung printer, ano po yung printer? Kung ang keyboard po at saka mouse ay input device, yun pong printer, ano naman siya? Siya po naman yung output device, ano po? Para makagamit natin yung mga ginawa natin sa computer. So sabi nga po, ano nga po yung sabi na kasabihan ng mga maraming mga matatanda? Sabi nga po doon sa isang, nung nakinig ako nung isang minsan na nag-page, sabi, no man is an island. Ano po? Hindi ka pwedeng mabuhay na nag-iisa. Hindi po pwedeng sabihin ni bibig sa katawan na aalis na ako, hindi ka namin kailangan. Ano po? Kasi siya ay part ng katawan. Ganun din po si mata. Di ba? Dito po sa computer, si mata ay siya yung video card. Pag inalis mo yung mata, hindi naman siya makakita. Pag inalis mo yung mic, hindi siya makakarinig. Hindi walang silbi yung ginagawa mo kung video editor ka. Kung wala po yung heart ng computer, hindi po siya magpa-process. Di po ba? So, kaya hindi po pwedeng mawala yung kahit isa dito. Kapag nawala po yung kahit isang part dito, hindi po siya gagana. Ano po? So, balik po tayo dun sa paligsahan ni AMD at saka ni Intel. So, dito po, sa pagpasok ng quad-core, dual-core, naiwan po si AMD dito. Ano po? Kasi dito po ay medyo mataas na yung processor niya. At medyo hindi siguro nila alam na virtual processor. Ang akala nila ay madaming processor ang ilalagay ni Intel dun sa computer. Yun pala, isang processor lang, naglagay sila ng virtual processor. Next. Ayan. Ito po yung kanyang motherboard. So, dito po sa
pagpasok po ng dual core or to duo, dito po pumasok yung unang-unang DDR2. Kung nung nadaan po DDR1, ano po hanggang hanggang Pentium D, DDR1. Ang DDR1 po, pinakamataas po niya doon sa una ay hanggang 1 gig, pero pagdating po nung ng Pentium D, hanggang Pentium D po, naging 2 gig siya. Kaya lang, iba na po yung frequency nun, ano po. Kaya hindi yung yun pong 2 GB na DDR1, hindi mo pwedeng ilagay sa Pentium 4, sa Pentium 4 kasi matay pa po yung frequency niya. Pwede pong masira yung slot ng inyong motherboard. Dito na po sa ating dual core or 2 duo quad core. Ito po yung kauna-unahang DDR2. So pag DDR2 po, pinakamababa po niyan 1 gig, 2 gig. Ano po? Hanggang 4 gig lang po yung pinakamataas niya dati. Doon po sa unang-unang DDR2. So, kapag mag-upgrade po kayo ng memory, kahit hindi na po natin tingnan yung kanyang kahit hindi na po natin tingnan, hindi na po natin buksan yung computer, tatandaan lang po natin kung ano pong version ng memory. Ano po? Kapag DDR1, pinakamataas po niyan, ano po? 2 gig. Ano po? 2 gig po. Mula po sa 128, 256, 512, 1 gig, tapos 2 gig po yung sa pinakabago. Tapos sa unang labas po naman ng DDR2, 1 gig, 2 gig, 4 gig. Hanggang doon lang po yung pinakamataas niya. Dito po, hindi na po i-GP ang ano dito. Hindi na po i-GP, hindi ko lang po nabago. Ang kanya pong video card ay PCI na siya. PCI na po, hindi na po siya i-GP. DDR2 po yung video card. DDR2 po yung RAM. Video card po ay PCI. Tapos hindi na po siya Mac Store. Sigig na po siya. Ano po? Sigig na po. Tapos ang pinakamababa po niya ay $250. Ano po? 250 GB. Tapos 300, 500 GB. Yan po yung kanyang hard drive. So ano po naman yung pwedeng ma-install sa dual core, quad core, or 2 duo? Ang pwede po natin ma-install dyan ay Windows Vista. Tapos Windows XP, extended po kasi Windows XP, kaya lang po 64-bit na siya. Hindi na po siya 32-bit. Pwede rin po sa kanya ang Windows 7. Basta po 64-bit. Ano po? Yan po yung mga pwedeng ma-install sa kanya. Yan. Ang kanyang Office po. Office Vista. Pwede rin po yung Office MS Office 2003. Yan. 2012 up to 2022. Ayan. Dito lang po tayo. Yun pong i3, i5, i7. i3, i5, i7 po. Yun pong kanyang unang version. Ano po yan? Second generation to third generation. DDR2.
Ang pinakamababa po niyan ay 2 gig, 4 gig, 8 gig po yung pinakamataas. Ano po? Kaya pagka ang computer niyo po ay i3, i5, i7, second generation to third generation, yan po ay DDR2. Ang pwede po ninyong ma-install dyan ay Windows 7, tapos Office po niya, Office 2010, 2000, may rin yan 2016. Ano po ma'am? Parang item ka. Ayan. Item po. Basta po yung pag first generation po, yan po ay DDR2. Ano po? Ayan. Ang pwede po ma-install sa kanya, 8, 9, 10 pa rin po. Na Red Hat. 6, 7, 8, 9. Pero actually, ano na po yan, hanggang 20, hanggang 30 na po na version. Ang pwede pong ma-install. Ayan. Tapos DDR2 po, tatandaan po natin, DDR2, ang pinakamababa po niyan ay 2 gig, 4 gig, 8 gig. Ano po, pag mag-upgrade po kayo, pagka DDR2 hanggang 4 gig lang. Pag naglagay po kayo ng, naka 4 gig na po kayo, naglagay pa kayo ng isa pang 4 gig. Mababasa po ba yung isang 4 gig? Hindi po, kasi narito nyo na yung maximum capacity ng inyong motherboard. Kapag wala pong video card, naglagay po ba ang memory halimbawa po ninyo ay 4 gig. Ang computer niyo ay walang video card. Ito po malimit may counter nyo. Sasabihin nyo, ay sir, ang video card po ng aking computer ay 4 gig. Bakit po nakikita lamang ay 3 gig? Kasi po, ang nangyayari doon, kung wala kayong video card, nag-open kayo ng malalaking OS, nag-open kayo ng malalaking application, kagaya ng Adobe Photoshop, Adobe Premiere, kinukuha po ng port, inilalagay niya doon sa inyong video card. Ano po, para ma-view po ninyo yung inyong ginagawang graphics or video. Ayan, lalo na po kung malaki siya. Video card po niya, 2 gig, 4 gig, 8 gig po. Yung kung ano natin, yung Core i9, 8 gig din po yung mataas. Nvidia GTX. Yan po, Nvidia GTX na po yung ginagamit niyang video card. Hindi ko po nabagot, gigabyte na nga pala ito, may max total dito. Gigabyte po yung kanyang hard drive sa CD, gano'n po. Siya po ay siya ay SATA na, hindi na po siya yung IDE. Medyo nanunuyo na po lang muna siya, kaya hindi ako tuloy-tuloy. TFS 64-bit. Ayan. So, ibig sabihin, pag mag-install po tayo ng OS, kailangan po 64-bit. Ano po? Kasi hindi po siya compatible. Ito po, malimit po nangyayari. Yun pong ating computer, DDR2, yun pong kanyang generation ay second to third generation. Malimit, ini-installan po natin ng Windows 10.
Tapos sasabihin natin, ay sir, ba't ang bagal kaya ng computer ko? Naka-ano naman ako, naka-maximum 4 gig naman ako. Tapos naglagay ako ng isa pang 4 gig, hindi naman siya mabasa. Kasi nga, katulad nga po nung sinabi natin kanina, na na-reach na niya yung maximum capacity ng board. Tapos, in-install na natin ang Windows 10. Kaya nagkakaproblema kapag gumamit tayo ng Windows 10 kasi sa compatibility nga po, ano po. Pag gumamit po tayo ng Windows 10, ang mangyayari po sa kanya, halimbawa, nag-install po tayo ng Windows 10. Ang mangyayari po naman sa kanya, mag-blue screen siya. Papaliwanag po natin yun doon sa uli. Kung bakit siya nag-blue screen. Kasi, doon nga po yun sa compatibility. Ano po? At malimit po yung ginagawa ng marami sa atin. Kasi nakakita tayo ng naka-Windows 10, gusto natin makasabay, kahit hindi compatible, ginagawa natin. Kasi naka-Windows 10 na din ako. Yun pala may problema sa compatibility. Ayan po, Intel hanggang 2023. i3, i5, i7, and gigabyte po yung yun pong kanyang hardware. GTX po yung kanyang video card. Ayan. Ayun, pagdating po ng 2012 hanggang 2030, ayan, naghari na rin po ulit dumating na rin po ulit, bumalik na si AMD. Kung ano po yung na-install kay Intel, hindi po yung na-install sa kanya. Wait lang po. May nakalimutan ako. Doon nga po pala sa processor ng tong i3, i5, i7, yung pong i3, ang kanya pong speed ay 3.9 GHz, 3.5 GHz po yung i3, i5, i7. Tapos 4 GHz, tapos 5 GHz po yung i9. Yung pong speed niya. Pagdating na po dito, ayan, ayan, si AMD Ryzen po, sinabayan niya yung first, yung pong second generation to third generation ng i3, i5, i7. Nagbalik na si AMD siguro, hindi natin alam kung ano yung procedure na ginawa niya, kung bakit natuklasan niya na may virtual processor pala si Intel. Kaya ginaya din niya. Ang pagkakaiba lang ni Intel at saka ni AMD Ryzen, si Intel po naka-pinless, si Intel po with pin. Tapos dito po ang processor po ni AMD Ryzen ay 4.3. Yung Ryzen 3, Ryzen 7 po, ayan. Ryzen 5 po ay 4.4. Ryzen 7, 4.6. Ryzen 9 ay 7, 4.7 po yan. Kung mapapansin natin, naka-exist po yung yung speed niya. Hindi katulad ni Intel na 5, yung maximum speed. Pero ganun pa man, ang pinagmamalaki po ni AMD Ryzen, na-overclock kasi siya. Si Intel, pag in-overclock mo, pwedeng masira yung computer mo, may warning siya. Ito,
open yung overclocking. So, DDR2 pa rin po siya. Ano po? DDR2. 2 gig. 4 gig, 8 gig. Yan po, yun pa rin po yung pinakamatasan niya. 6 gig po. Ang HDD hard drive. Tapos, yung socket po niya ay SATA NTFS 64-bit. Ano po? Yung may install po sa kanya ay Windows 7. Windows 7 po lahat yan. Ayan, ang gaganda ng ano po niya, ano? Ang gaganda na po ng board. Ang board po niya ay pag ganyan, mga ganyan po magaganda ang board natin pang gaming, ano? Napakalalakas. Ayan, DDR2 pa rin po siya. 2 gig, 4 gig, 8 gig. Hard drive, gigabyte. Dito po ay 500 GB, 1 tera, 2 tera. Yan po yung mga hard drive niya. Ayan. Pagdating na po dun sa 2014-2016, i3, i5, i7, ito na po yung 4th generation to 5th generation. Ano po? Yung i9 X series. Yan. Dito po ay Windows 8 po ang pwedeng ma-install. Kaya lang, yung Windows 8 po ay may problema. O sino po yung naka-experience ng Windows 8 na kahit bagong-bago yung computer nyo, ang bagal ng Windows 8, di ba? Office 2019, yung kanyang Office. Speed po, yung pong kanyang processor, 3.9, 3.5, tapos 5 to 4 GHz. 5 GHz. Ano po? Memory po, DDR3, 2 gig, 4 gig, 8 gig. Dito po may 16 gig na po. Sa pagka DDR3 po, ang pinakamataas po niyan, 8 gig. Ano po, pagka mag-upgrade kayo ng computer, alamin niyo lang po kung ano po yung memory niya, kung ano version. Pag ang version po ng memory niya ay DDR3, ang pinakamataas po niyan, alam niyo na, hanggang 16 gig. Hanggang po lang po yung pwede niyo i-upgrade. Hindi niyo na po kailangan buksan, uyagin pa yung computer para alamin lamang yung memory para pag-upgrade nyo. Dito po, basta alamin nyo lang po yung generation kasi depende po sa generation yung frequency na inyong memory. Hindi po pwede na porket ano po yan, kasi yan po yung 4th generation to 5th generation, yung computer nyo yung naka 4th generation kayo, ginamitan nyo ng pang 5th generation, magkaiba po yung frequency nun. Pwedeng masira yung slot o masunog yung slot, yung memory. Video card po natin, dito po ang NVIDIA GTX, ano po? NVIDIA GTX siya. Tapos, SATA, yun pong ating hard drive ay gigabyte, pwede pong CD. HDD po siya, ano po, HDD pa rin. Yung TFS 64-bit. Yan. Windows 8 po yung pwedeng ma-install natin dito. Yung sa mga Linux po, Linux 31, 32, 33, 35. Yan po yung mga pwedeng ma-install. Kaya dapat tatandaan po natin yan para pagka mag-install po tayo ng OS, mag-install tayo ng
mag-install tayo ng Office. Alam na po natin yung compatibility niya. Next. Ayan, ito po yung kanyang motherboard. Ayan, yung Office po niya, 2010. Na-discuss ko na lang po ito sa inyo kanina. Ayan. Dito po, yung AMD Ryzen po, noong 2014, 2016, yun pong 4th to 5th generation niya. Ayan. Pwede po natin ma-install sa kanya Windows 8. Windows 8 din po. Tapos, ang processor po niya, ay 4.3, 4.4, 4.6, 4.7. Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 po yan. Uy, nakarami sa isa. Video card po, MSI, GeForce, GeForce po pagka, Ryzen. MSI GeForce, tapos 2 gig, 4 gig, 8 gig, hanggang, hanggang 16. Kung mapapansin natin, kung ano po yung memory, yun din po yung taas ng ng video card po. Pero pwede pa po siya mas mataas. Kaya lang depende rin po sa labas yung video card. Hard drive po HDD pa rin, gigabyte. SATA socket, NTFS 64-bit. Kaya pag mag-install po tayo, laging 64-bit. Hindi po pwedeng mag-install po tayo ng 32-bit. Ito po yung kanyang board. Ano po? Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Windows 8, Windows 10, Windows 8, Office 10, 4. Processor 4.3, 5.3. Ito po mataas na yung kanyang processor. 5.3, 5.0, 5.7. MSI GeForce 2 gig, 8 gig, 16. 2 gig, 4 gig, 8 gig, 16 gig. Hard drive gigabyte, 500 GB, 1 tera, 2 tera, 3 terabyte. Next. Ayan po. Dito po naman sa 2017 up to 2022, 2023, ito po ay 6th generation hanggang 11th generation or 12th generation. Kapag yung mga latest na po yung computer nyo, ito na po yun. i3, i5, i7, i9, X series. Ang pwede nyo pong ma-install po dyan ay Windows 10. But ito ay naka-Windows 10 pa na nakalagay dito. Windows 10 na po. Windows 8 po ay Windows 10, sorry. Windows 10 po, tapos 2016, 2019 po na Office. Yan po yung mga pwede na install sa kanya na Linux. Pinalitan ko na to kanina dahil naka-AMD pa rin. Sa ano po sa kanyang processor, Intel processor 3.9, 3.5, 5.4, 5.5.
Memory po, dito po mataas ng memory niya. Wala na po siya 2 gig. 4 gig, 8 gig, 16 gig, 32 gig. Yan po. Dito po, pag ito po yung computer nyo, ang pinakamataas nyo po ay 32 gig. Ano po? Video card, GTX, NVIDIA, 4 gig, 8 gig, 16 gig hanggang 32 gig. HDD, hard drive, gigabyte, 500 GB, 1 tera, 2 tera, at saka 3 terabyte. SATA, TFS Store B. Next. Yan po yung kanya mga board. Ano po? Yan na din po yung diniscuss natin. Sa Ryzen po, ayan. Ito naman po yung kanyang 6 to 11 generation. Windows 10. Yun po pwede ma-install sa kanya. Tapos, Office 2019. Ang kanya pong processor for 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. DDR4 na rin po siya. Ano po? Pag DDR4 po, tandaan po natin hanggang 32 GB po yung pinakamataas na bit na RAM. Pinakamababa po niya ay 4 GB. Video card po ay MSI GeForce 4 gig, 8 gig, 16 gig hanggang 32 gig. C-Gig, hard drive, 500 GB, SATA socket, NTFS 64 gig, yan po. 1 tera, 2 tera, hanggang 3 terabyte. Yan po yung kanyang mga board. AMD versus Intel. Ito po yung kanya mga processor. Yan po yung AMD natin. Processor po, ayun po, Ryzen 3 3300X CP3 CPU. Ibig sabihin ito po yung yung katapat ng i3, ano po, yung Ryzen 3 CPU. Ibig sabihin 3 virtual processor siya. Ayun po, 3.8 GHz. 8 GHz, 3 GHz, ayan. Sport 200 image, DDR4 RAM. Ryzen 3 pa rin po. Ito na po yung Ryzen 5. Ano po? 5 CPU. Ayan. Dito po naman ay Core 12. Ayan. 7 GHz, 3 GHz. Ayan, ang cache memory, ito po yung sinasabi natin. Ang cache memory po niya ay 6 MB hanggang 32 MB. Ibig sabihin, gano'n kataas yung cache memory niya, kaya mabilis.
Ang RAM po niya, ayan. Ito pong sinasabing DDR5, ito na po yung tinatawag natin ng yung M.2. Yung katulad po niya ng unit na nasa harap niyo. M.2 na po yan. DDR4, DDR5. Ayan. Ryzen 7 core 16, CPU 7. .0, 4.2. Ayan. 5,200 mAh DDR5. AMD pa rin po. Ito po yung sinasabi based sa overclocking ano po. Ayan. 4.5, 5.7 GHz boost clock. Pag sinabi kong boost clock, yun po yung in-overclock. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-overclock ng mas mataas. Tapos, ano na po siya, ang cache memory po niya ay 16 MB to 64 MB. Ganon kataas yung cache memory niya. Kaya ibig sabihin, kahit maghapon ka mag-gaming, hindi talaga siya mag-ahang. Kasi mataas yung kanyang cache memory. Ito lang po yung kay Intel. Ano po? Ayan. Yung kay Intel po ay ito. i3, i5, i3 lang po ito. 4.3 GHz, 4.4 GHz, 4.6 GHz. Yan po yung yung kay Intel. Ang cache memory ito po. Kaya kahit si Intel ay mataas ang kanyang speed processor, mababa naman po yung kanyang cache memory. So po, tatandaan po natin. Kaya po mabilis ang Ryzen compare kay Intel. Kasi si Ryzen, mataas yung kanyang cache memory. Si Intel po, ilan lang yung cache memory? Ayan po, 6 MB, 8 MB. Ano po? Kaya kahit mataas po siya, mabagal pa rin kasi yung cache memory mababa. Dito na po tayo sa i5. Ayan po. 2.9, 3.1, 3.3, 4.1 GHz. Nakikita ba dito yun? 4.3, 4.5, 4.8 GHz. Ayan. Ang pinakamataas na cache memory lang niya ay 12 MB. Ano po? Kaya pag nag-multitask tayo, bumabagal pa rin. Kasi ang 12 MB lang yung kanyang cache memory. Snapdragon din yung isa nito eh. Ano po? Yun po yung pagkakaiba nila, Dito bumawi si Ryzen dun sa cache memory. Ito, pagdating po sa i7, 2.9, 2.8, 4.8, 5.1. Pero ang cache memory niya, 16 MB lang. Ano po? So, ibig sabihin, talo siya ni Intel pagdating sa cache memory. Ano ba itong 8 plus 8? 25. Talo siya ni AMD. O, dito po, i9, 2.8, 3.7, 5.1, 5.2. Ang taas ng Intel. Ano po? Kaya lang, ang cache memory po niya ay 20 MB lang.
napaka ano pa rin yan. Paano yung mission? Ilang gig yan? So, ito po yung ating mga memory. Inadagdag sa RAM. Yun pong ating DDR1. Ito po yung sa laptop, ano po, DDR1. Ang pinakamataas po niya ay 1 gig. Tapos hanggang 2 gig po yun. Gawa mo doon po sa Pentium D. At saka i-series po ng Ryzen. DDR2, yun pong first generation. Ang first generation po kasi yung tinatawag po nating dual core or two quad core. Tapos ang second to third generation, yun na po yung i3, i5, i7. Ayan. Ang pinakamababa po niya ay doon sa una po, yung first generation, pinakamababa niya ay 1 gig to 4 gig. Pagdating po doon sa second to third generation, 2 gig, 8 gig. Ay 2 gig, 4 gig, 8 gig. Ano po, yun na po yung pinakamababa, pinakamataas. Pagdating po doon sa DDR3, ano po yan? 2 gig, 4 gig, 8 gig, 16 gig. Pagdating po sa DDR4, 4 gig, 8 gig, 32 GB. Ano po? 4 gig, 8 gig, hanggang 32 GB. 16 gig po yung ano. 4 gig, 8 gig, 16 gig, 32 gig. Yun po yung doon sa sa DDR4. M.2 DDR1 at DDR5. Ayan. Ito po yung sinasabing DDR5. Ito nasa baba. DDR1 po, ayun. 128, 256, 512, 1 GB hanggang 2 GB. DDR1. DDR2, ano ba? 2 gig, 4 gig, 8 gig. Yan po yung DDR2. DDR3, 4 gig, 8 gig, 16 gig. DDR4, 4 gig, 8 gig, 16 gig hanggang 32 gig. DDR5, M.2, 16, 8 gig, 16, 32, 64. Yan po, pinakamataas po yung 64. Kaya pagkabago na po yung unit nyo, yan po yung pinakamataas na po, hanggang 64. Ito lang po yung mga hard drive. Ano po? Mayroon po tayong tinatawag na HDD, SSD, M.2. Ano nga po ba yung matibay dyan sa kanila? Ano po? So, anong time na? 10. 10:57, sir. Oh. Ma'am, you want to have 15 minutes break? Okay. Pwede po mag-break muna. 15 minutes. 15 minutes break po muna. Balik po tayo na after break. So, itutuloy po natin to after po ng break. Ma'am, ikaw gusto mo mag-break? CR break. Pwede ba mag-CR break? Dito yan, sir. Ito yung
mali po tayo. Yung iba nito, Sir Martin, itutuloy ko bukas na. Hanggang dito na lang ako sa hard drive. So, tayo po ay mayroon po tayong tatlong hard drive. Ano po? Yung isa pong HDD, SSD at sa M.2. Yung hard drive po natin na HDD, yan po ay may platter. Ano po? Platter po yung nasa loob mo. Ayan. HDD at saka M.2. Yung HDD po natin, kaya po siya nasisira. Ang madalas pong ikinasisira na kapag ka tayo po ay madalas improper shutdown. Pag improper shutdown po yung ating unit, ano ba, katulad po ng isang sasakyan, hindi po ba, naka-kotse ka, tapos tumatakbo yung ano mo, tumatakbo yung kotse mo, bilis. Bigla may tumawid na pusa, namreno ka. Ano pong mangyayari doon sa gulong ng sasakyan mo? Hindi po ba? Magagasgas yung gulong. Sa hard drive natin, ganun din. Mabilis yung ikot niyan. Nag-run siya. Bigla nating pinatay. So, ano po mangyayari sa kanya? Magagasgas. Ano po? Ito pong hard drive natin, mayroon po tayong tinatawag dito na ito po. Yan po ay kinapapaluban po yun ng mga cluster dito. Ano? Tapos dito po sa banda rito, yan po yung tinatawag naman natin na track 0. Yung track 0 po, mayroon po yung input at saka output. Ngayon, pagka na gas-gas po yung output, ano po mangyayari? Pag mag-install po kayo ng OS, doon po yung sasabihin natin, corrupted, hindi pumapasok ang OS. Kasi, kaya hindi po pumapasok ang OS, halimbawa, sa isang tahanan o kaya sa isang gusali, mayroon siyang daan pa labas at mayroon siyang daan papasok. Ay nag-lock yung isang pinto. Makakapasok po ba kayo? Nakalock yung isang pinto. Ay bawal dumaan doon sa doon sa palabas. So, hindi makakapasok si OS pag ini-installan niyo siya ng OS. Kasi nasira nga po yung track 0 na tinatawag natin. Yung input, yung input ng data. So, output data lang meron tayo. Kaya lang, kung hindi na po na, halimbawa, mabuti po kung hindi pa sira yung, yung OS nyo, hindi na corrupt, gagana pa rin po yung computer nyo, Kasi, may OS siya sa loob. Pero kung tinanggal niyo yung OS, tapos i-installan niyo siya, hindi siya ma-installan kasi sarado nga yung pinto ay yung input data. Ngayon, okay naman yung output data ay yung input data. Output data naman ang nasira. Ano po? Makakakuha po ba kayo ng ng data niyo doon sa computer? Kahit anong gawin niyo po copy, hindi po siya makukuha. Ano po? Kasi sira po yung output data niya. Kaya mahalaga po yung iniingatan natin yung hard drive natin. Kapag madalas po natin pinapatay na improper shutdown sa first day, sa first year na lagi po natin pinapatay ang proper shutdown, yung first year to second year hindi po natin ma-install.
hindi po natin mararamdaman, hindi natin, wala pa tayo ma-experience. Although lagi natin ginagawa yun. Tapos yung ikalawang taon, biglang nag-blue screen yung computer ko. Dahil po yun sa improper shutdown. After 3 years, magiging 2, 3, 4 na yung mararamdaman nyo na blue screen. Yun na yung indication niya sir na sira na yung hardware. Yun po yung indication na nagagasgas po yung cluster niya. Ngayon, hindi pa rin tayo tumitigil at proper shutdown pa rin tayo ng proper shutdown kasi nagmamadali tayo ay ang tagal mag-shutdown ng computer natin. Ginagawa natin, return off na lang natin siya basta. Ngayon, cut-turn off po natin ang cut-turn off ng ganon. 3rd year, magiging 4, 3, 4th year, ganon din. Pagdating ng 5 years, hindi nyo na magagamit ng computer nyo. Kasi, naka-blue screen na lang siya, hindi na siya magtutuloy sa Windows. Ibig sabihin, nasira na yung track 0 niya. Ayun. Isa pa po, nabagsak si hard drive. Sabi ng ba, nasira yung hard drive. Hindi po siyang sira. Kaya lang ito pong pinaka nagbabasa sa kanya, itong pinaka-reader na to, pumasok doon sa loob. Kumalang dito sa pinaka anong tawag doon? Pinaka-bus niya. Kumakalang siya dito. Kaya ang mapapansin nyo, nagtitik-tak siya. Pag narinig nyo tik-tak, ibig sabihin nakabara yun. Hindi siya makaalis. Kaya ang ginagawa po namin diyan, binubuksan namin si hard drive, kaya lang dapat doon sa kulong, hindi siya maalikabukan. Kumukuha kami ng maliit na kahit yung cardinal o kaya yung maliit na kwerdas. Ang ginagawa namin yan, binabatak namin palabas. Pagka nabatak na siya palabas, pwede mo na siyang ibalik ulit. Gagana na ulit siya. Mayroong one time na yung isang instant na biglang hindi ma-read yung hard drive nyo. Mayroon pong mayroon pong 3 cause. Nasunog yung board, pwede mong palitan. Ang una po, madumi yung mga pin. Yan po kasi may sa likod po niyan may mga pin yan. Tapos mayroon po siyang tawag to flex na nakakabit po sa hard drive o board. Ngayon po, ang gagawin lang po doon, tatanggalin lang po isa-isa, kukuha kayo ng eraser, buburahin nyo, bubura-burahin, tapos ibalik nyo ulit. Pag gumana siya, ibig sabihin yun po ang sira. Pero pagka yung board po ninyo may mga itim-itim, ibig sabihin po board yung sira. Kaya kung hindi siya po ay CE o Max Store o kung ano man, kung halimbawa MSI, ang gagawin nyo po ay kung siya po ay gigabyte, gagawin nyo, kukuha lang po kayo ng board na katulad ng ninon, ipapalit nyo sa kanya. Yan po yung possible na na sira nun. O kaya yung yan pong natin, yan pong hard drive natin, mayroon po yung pin nakalock na pin. Kapag yun po, minsan kasi ang ginagawa namin para hindi siya magalaw ng bata, binabaliktad namin yung lock. Ngayon, hindi pagka siya ay isinaksak nyo sa computer, akala ng bata sila yung computer kasi hindi nababasa yung hard drive. May lock po yun na kulay itim. Inilalagay po yun dito. Yan po yung nilalagay yun sa part na yan. Binabaliktad lang po yun tapos pagka binaliktad niyo yun, hindi na po nababasa yung hard drive. Ngayon po, para pagka gagamitin nyo na, pwede yung kalasin ulit, ibalik nyo siya.
mababasa mali siya. Yun po yung ikatlo. Ang pinaka-maximum po yung binubusan ng hard drive. Kaya lang sensitive po yun. Kailangan maingat at saka huwag dapat malalagyan ng alikabok. Ang sumunod po naman na problema, yun yung pagka tayo po ay napasukan ng virus. Ano po? Yan. May virus po kasi, lalo na po yung Korean virus na winter kill. Pagka nakapasok po yan doon sa hard drive nyo, nilalak niya yung top zero. Yun, isa po yun sa problema, sa nagiging problema. Kaya pagka Windows po yung ginamit ng pang-format, hindi nyo siya mapo-format. Mapo-format nyo lang siya kapag sa Linux o Ubuntu. Yun po yung sa sira ng HDD pa lang. Doon po sa M.2 naman, hindi po problema siya sa proper shutdown. Ano po? Ang problema sa kanya, kapag binunot nyo na bigla, na walang baterya yung laptop, yung binunot nyo bigla, ayun, nasisira yung hard drive. O kaya nagsisave kayo ng file, bigla nyo binunot yung USB, ayun, nasisira. Yun po yung sira naman ng yun. Oh, yun. Pag yun po hindi nyo siya i-remove bago nyo bunutin, yun po naman yung kinasisira ng SSD. Sa proper shutdown, wala pong problema ng SSD. Pero kapag kayo po ay nagpunot ng basta-basta tatransfer kayo ng file, yun po yung kinasisira ni SSD. Ang problema kay SSD, pag nasira siya, wala siyang recovery. Hindi katulad ni HDD na mayroon siyang 4 types of recovery. Ganun, lalo na po si M.2. Pero maganda po ito si SSD at saka si M.2. Pag yan po ang hard drive ng inyong laptop, napakanipis ng laptop mo. Katulad po yan, computer na 3-in-1. Hindi po ba? Napakanipis kasi ang gamit po niya, M.2 lang, saka yun po SSD. M.2 lang po yung ganyan. No. Ang SSD po yung mga laptop, kaya yung pagkaganyan po M.2 yan. Kaya pagka M.2 po, hindi nyo malaman, hindi nyo malaman yung kung alin po yung hard drive, kung alin yung memory, halos magkatulad siya. Yung kanyang video card, magkatulad din siya, naka-slot lang. Ito yung M.2. Yung tinutornilyo. Yung memory na M.2, ganyan din ang itsura. Pati yung pati video card niya na M.2. Yan. Kaya magiging maingat po tayo dito sa pag kung ito po yung alamin natin kung ano po yung hard drive na ginagamit natin, kung SSD po, pwede kayong maglagay ng backup file. Pero kapag pagka SSD or M.2, kailangan mayroon kayong external kasi pagka yan ang hard drive nyo, pag biglang nasira, wala kayong recovery dyan. SSD. Yung gamit sa laptop. Dapat may ka dyan may backup ka. Kasi pagka wala kang backup, biglang nasira. Kasi pag biglang nasira, ay ang mahal po ng SSD kaysa sa HDD. So yan po, yan po natatapos yung ating discussion. Pero magbibigay po ako ng assignment para dito kay ma'am na nandito at doon po sa wala dito. Sa inyo po ang assignment nyo, Windows 95, Windows 98, Windows 2000 at Windows XP,
kailan po ni-release, kailan po siya ginawa, kailan ni-release, Ano po Windows? 2005, 2008, 2005. ay Windows 98 pala. Windows 95, Windows 98, Windows 2000 at Windows XP. 2000 po at saka Windows XP. XP po. Kailan po? Kailan po ginawa? Kailan ni-release? Anong month po yun? Anong year? Anong month? Anong day? Saan po siya? Yung compatibility na po na ginamit, na-discuss na natin eh. Kaya yun lang po yung assignment. Doon lang po sa mga nasa live, ang kanila pong nahanapin, ang kanilang i-comment na lang nila bukas yung para po makita namin na kayo na nagpa-participate. Tapos doon sa kasama niya mamaya, ang i-assignment po nila ay ano, Windows NT, Windows NT, tapos Windows Vista, tapos yung pong Windows 7, Windows 8, Windows 10. Ayun, ang i-assignment po nila doon ang kailan po ginawa, kailan ini-release, ano po, anong month, anong year, anong day. Ayun po. Para po doon sa kasama ng mga saka doon sa mga nasa live, yung mga nanonood ng live. Yung mga nanonood ng live, i-comment na lang nila para makita natin. So, okay po, maraming po salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Okay.